What's up and good day? Right in front of us is the Bristol Venturi 500 adventure bike na magaan. At ang presyo nito ay 358,000 pesos lamang. Ang mura para sa adventure. Ang sarap sa feeling na yung adventure bike ay magaan. Actually, sa lahat ng big bike, pag magaan, ang sarap dalhin na pwede mo siyang ipang daily. Mas less yung pagod, mas less hassle sa mga parking at pagtutulak ng motor. At syempre, dagdag comfortability and safety pagdating sa pag-handle ng bike. Maraming salamat ulit Boss J-Tol sa pagkakatiwala at pagsuporta mo sa channel ko dahil pinairam mo ako ng Venturi ng ilang weeks din. Ang sarap gamitin. Grabe, parang nabudol nga ako dahil nailab ako dito sa Venturi 500. Nagko-complement yung gaan niya dun sa power niya. Pati yung presyo, affordable pa. Yung vibration, less lang naman, sakto lang. Yung speed nandun eh. Yung comfort nandun eh. Yun na hinahanap po, yung forma. Ayan din oh, kita nyo naman. Ang ganda ng looks ni Venturi 500. 471cc displacement, inline 2, twin cylinder, na merong 47 horsepower at 43 Nm of torque. Sa power output niya na yun, ang kanyang fuel consumption daw po ay 28 kmpl based sa Google. At kahit walwalin daw po parang hanggang 23 kmpl mo lang siya mawawalwal. Grabe, ang tipid. Tapos, idagdag mo pa na 21 liters capacity yung tangke niya. Grabe, ang laki. Tapos, matipid pa. Ang layo ng mararating nito. Tapos, dito tayo sa upuan. Grabe. Ang komportable. Ang lambot. Lalo na dito sa passenger seat, no? I-compare natin kay TRK, sabi ni OBR, medyo mas malapit daw siya sa akin at medyo na tutulak nga lang siya na itong box. Siguro kung ma-adjust to, okay na. Kay TRK daw, magkalayo kami. Parehas siya naman gusto, pero parang mas lumamang doon si TRK pagdating kay OBR sa comfort. Sa handling, medyo mas mabigat nga yung manibela ni TRK dahil mas mabigat siya, no? At mas maganda nga lang kasi talaga yung tunog ni TRK 502X. Narinig nyo naman from our previous vlog. Preno sa harap, dual disc brake, Nissin caliper na. Same din sa likod, single nga lang yung sa likod, no? Disc brake na Nissin din yung kanyang caliper. Sa kanyang shock sa harap, KYB front shock, no? Magandang klase na po to. At inverted na, kaya ang ganda ng play at performance. Samahan mo pa ng dual sport tire na 2 runs ng Metzeler. Ang size sa harap is 110 by 80 R19. So same sa TRK 502X at sa ibang adventure bike, malaki yung gulong sa harap compare sa likod. Dahil ang size po ng gulong sa likod ay 150 by 70 R17. Metzeler din. Pero ito, Caro Street Edition na. Yung nasa harap, 2 runs front. Yung kanyang stock na gulong. Pero, nung nagamit ko sa corners at na-ride, bago pa lang itong gulong na to, okay naman po yung performance at makapit sa corners. Ito yung kanyang radiator. Parang ang liit lang, ang cute, no? And meron na rin siyang radiator guard na plastic. Ay, nakatago yung kanyang monoshock. Ang cute, no? Parang same nung sa TRK 502X, meron siyang mud guard sa gulong at meron ulit siyang fender sa likod. Yung kay TRK 502X, mas maigsi, parang na siyang tail tidy. So kayo, preference nyo na kung alin na mas pogi. Ito, kasama na to, pag binili nyo yung motor, stock na yan. Kaya box na lang yung bibili nyo. Ito rin, crash guard, kasama nyo na rin to mabibili pagka binili nyo yung motor. Sa ibang motor, bibili pa kayo ng slider at crash guard. Ito, additional na lang to para magkaroon ng extender. Helix yung kanyang mini driving light. Ang liwanag, grabe, nagmumukha umaga yung gabi. Ito yung kanyang uso, na simple lang, ang cute, no? Yung kay TRK, parang malaking tuka. Ito, parang sa bibe. Naastigan sila dito dahil yung kanyang spoke daw ay nasa labas. Hindi mo na nga naman na kailangan baklasin pa yung gulong pag aayusin nyo yung kanyang pinaka rayos at pinaka wheels. So aftermarket na to, no? Para protection dito sa kanyang headlight. All LED na rin ang kanyang ilaw. At dito nakalagay sa kanyang windshield or visor yung RFID stickers. Tapos yung kanyang sticker nung sumali siya sa endurance ride. At ito yung kanyang logo nung may-ari po na si Boss J-Tol. Ito lagayan niya po ng camera na Insta-X3 na pinahiram niya rin po para sa ride natin. At katulad ng review natin sa TRK 502X, makikita nyo rin po itong motor na to na umaandar habang nire-review natin siya. Ito rin, no, ang astig din ito dahil adventure, may naka-ready na kayo agad na aluminum na protector dito. At yung kanyang stand, ang cute, kulay silver. Ito, may sticker ng Venturi dito, yung sa angkasan, rubberized na, no? Pero pwede nyo po yan tanggalin pagka nasa hard off-road kayo. Vibration, okay lang naman. Mas malakas pa rin yung vibration ni TRK 502X dito sa footpeg. Pero sabi ni OBR, siya din, meron na. Kay TRK 502X, malakas yung vibration, ako lang yung meron. Pero dito sa Venturi 500, parehas na kaming merong vibration ni OBR. Sa paa. Ito yung kanyang susian para dito sa
upuan sa likod. Silipin natin. So pagka tinanggal natin to, may additional storage pa kayo dito. Oh, pwede pa oh. As para may balik, huhook nyo lang tapos tulak. Ito pa isang maganda at nakakatuwa sa adventure bike, no? Merong center stand na hindi mo na kailangan mag-paddock dahil magkano din ang paddock, di ba? At pagka merong aberya sa daan, mas madaling magpalit ng gulong. At para naman dito sa cockpit natin sa Bristol Venturi 500, ito yung mga switches niya. Yung kanyang kill switch, daytime running light at headlight, off ng ilaw, starter switch. Tapos ito yung front brake lever nyo, 1 to 5 level of adjustment. Ito yung kanyang stock side mirror, dahon type. Tapos yan, silver finish na handlebar. Ito yung kanyang animation pag in-start. Tapos pag in-off, ito yung kanyang susi. Simpleng-simple lang. Dito meron siyang charging na USB. Dito merong 12 volt lighter charging na pwede nyo ilagay. Dito makikita nyo yung Bristol logo na maliit. Ito yung inyong control, set and select. RPM indicator hanggang 12,000 redline RPM. Fuel indicator, temperature indicator, range. Tapos pag sinelect natin, makikita nyo dito yung trip 1, auto, tapos trip ulit. Tapos sa select, pupunta tayo sa safe or eco mode, sports or yung pinakatodo niyang power. Nakakatuwa, meron siyang elevation dito. Ang galing. Tapos, ito yung inyong fuel consumption sa taas. Tapos, orasan, gear indicator. Tapos, in neutral tayo ngayon. Papakita rin natin na adjustable yung kanyang KYB front shock hazards, turn signals, yung kanyang additional switch para sa kanyang MDL or mini driving light. Tapos, busina. Lakas ah. Tapos, yung inyong high beam and low beam. Tapos, passing light. Dito sa clutch lever, hindi po siya adjustable. Pero both right and left lever nyo is meron ng protected na lever guard. Ito, inad lang natin para sa kapitan ng camera natin. Tapos ito yung kanyang windshield na hindi adjustable pero nakakatulong naman. At clear po siya. Ito po yung stock pa rin. Tapos pag in-start po natin, grabe, saya talaga nito. Promise, ang gaan, may power, may speed, andun yung comfort. Sound na lang kulang pero okay na ako dun. Sakto na yung sound. Sacrifice mo na lang yung sound ng pagka inline 4, makukuha mo naman yung pagkatipid ng inline 2. You know what's up? Eto na naman tayo, mag-review na naman tayo ng nakasakay sa motor at nakikita ko maandar to habang sinasabi natin yung mga mararamdaman natin about it. Makikita nyo kung gaano kayo kapogi pag kayo na yung nakasakay dito sa motor. Let's go! Salamat Boss Ison at thank you rin Boss Jemmy sa last vlog na siya po yung nag-camera sa atin. Gusto nyo ba mas lumina yung boses ko? Yan, nagbaba ako ng face balaklava para mas malinaw. Ito yung ating cockpit dito kay Venturi 500 at ito naman tayo. Let's go! Oh, ang gusto ko dito kay Venturi, umaandar siya ng clutch lang. Ang bilis siya mag-accelerate. Ang gaan sa feeling nun at ang sarap. Yun no? Pag minimum lang yung RPM nyo, below 6,000, walang vibrate. Yung vibrate, di nyo papansinin mararamdaman nyo lang yun pag inipit nyo yung tangke. Pero pagka adventure, di nyo kailangan mag-ipit ng tangke masyado rito. Lalo na kung di naman kayo ko-corners. Woo! Sarap. Ang dali niyang iganto-ganto. Kaya ako may makikita kang adventure ng gumaganyan-ganyan. Kasi napaka-agile na talaga sa ganun, no? Ang laki-laki pero ang likse, no? Ang ganda ng balance sa ginawa nila sa mga adventure. Para kahit mabigat, kahit malaki, madadala mo sa mga aggressive riding na lalo na sa mga trail, lalo na sa mga obstacles, di ba? Sa mga terrain, dalang-dala mo yung motor. Ang sarap gamitin. Pagdating dito sa dulo, pantay kami nga andar.
full throttle, sasabayan natin yung PCX. Sana mag-review dito, wala masyado ibang sasakyan, no? Pero maganda rin sana pag nag-review tayo ng motor is that merong mga sasakyan para makita nyo yung talagang performance at itsura nyo sa daan, na nakikita nyo yung ibang motor na nakakatabi ni Venturi, nakikita nyo yung size difference, kung gaano kapogi talaga yung mga big bikes compare sa mga pang daily scooters, diba? Grabe, nakakatuwa. Like, ang gaan-gaan dalhin. Tapos yun nga, compare kay TRK 502X is that mas mataas yung top speed nito, pero sa power di ko naman sila ipaglalayo. Soon sana magawa rin natin yung ganong review na nasa public road, may intercom. Ngayon kasi wala, para mas coordinated. At eto, tingnan dito sa street, pagsasabayin natin yung takbo nila. You know, ganda tignan, no? Tapos ganyan pa kayo, tapos tatayo pa kayo. Sarap. Uy, what? Ang lupit. Hindi natin pinantayan si Boss Ison, no? Para makita nyo rin yung acceleration power ni Venturi 500. Sarap. Grabe, kitang-kita nyo yung ganda ng dalawang motor, no? Grabe, nakikita nyo po ang ganda ni Venturi 500. Noong nakikita ko to before, para sa akin parang ang plain, ganun. Pero pag ginamit mo na iba, ang lamig at ang chill nya. Nagustuhan ko tuloy itong Venturi 500. Sarap. Salamat ulit marami Boss J-Tol at Boss Ison sa pagsama sa akin para makuha na natin ang mga ganitong shots si Venturi 500. Para nakikita nyo kung ano itsura ng isang rider na nakasakay sa isang adventure, kung gaano kaangas yung tindigan nyo, kung gaano kayo pogi. Yun, ang height natin is 5'10" at si Boss Ison kanina 5'7". Sana sa review na to na-enjoy nyo yung ating video. Mas nag-improve ba compare sa TRK 502X? And then comparing kay TRK 502X, hindi naman po siya nalamangan ng sobra ni Venturi 500. May kanya-kanya pa rin pong advantage at disadvantage ang bawat motor. Ang laking bagay na meron tayong front cam ngayon. Nakikita ko kung gaano nakahaba yung recording natin. Thank you rin Boss Dos J sa pagsuporta sa mga tropa natin, no? Sa Satam Bike Squad. Grabe. Usapan naman tayo sa braking system. Eto, rear brake nya, testing natin. Yun lang guys, hindi nyo pwedeng asahan sa full emergency brake ang rear brake, no? Dahil kumakagat po yung ABS. But speaking of ABS, alam ko na off yung ABS nito, pero aaralin nyo pa ng mabuti kung paano. May mga pipindutin pa kayo. Kung hindi man, dapat magawa ng parang, kasi sa off-road kailangan yung i-off yata ABS. Yung front brake naman tayo. Uy, saka kumagat yung ABS kung kailan nakahinto na tayo. Ang ganda ng preno. Nakakabigla siya pero smooth. Wow, ang sarap nun. Kung sa scooter nyo gagawin yun, delikado yun. At yun ang advantage ng mga big bike. Powerful, pero dapat powerful din yung braking system. Maganda yung performance. Okay, this time naman po, dalawang preno na. Wow, grabe. Ang laking bagay nun. Tapos last minute kakagat yung ABS. Flyby daw tayo, sabi ni Boss Ison. Pakita lang natin kung gaano kaastig at kaganda sa Venturi 500. Try natin magpreno kay Boss. Hey! Sarap nun boss, grabe, panalo. At sa kulay ng Venturi 500, ito po yung mga other option na pagpipilian nyo. Tapos ito yung pinaka gusto kong kulay, kasi lahat ng suot mo dyan bagay, no? Price idea nga pala sa mga gulong nito, no? Parang 8,000 to 13,000 yung harap, tapos 6,000 namin nabili yung likod. Yung feeling ko sa gas consumption nito, ang tagal bago ko magpakarga habang ginagamit ko siya for a week. Pakarga ako 500, parang mauubos ko yun a week. Ganun yung feeling kahit tumatawa ko. Tapos yung mga bumpy roads dito sa MacArthur, yung mga lubak-lubak dito sa atin sa Bulacan, wala, sagasaan mo ng 100 takbo mo, sige. Pero wag, syempre, delikado po yun. Pero kaya ng motor, pag tinesting lang naman. Dito sa journey natin ng motovlog, I'm excited na matesting pa natin yung iba't ibang bikes. Mapa-adventure, mapa-sports, mapa-naked, mapa-cruiser. We're here na sa motorcycle era ng career natin. Sana may marating tayo dito. Willing ako mag-improve at mas gumaling pa para sa ating content. At muli, maraming salamat Boss Ison. Napakalaking bagay. Parang katulad nung ginawa namin ni Boss Jemmy. At syempre, shoutout din kay Boss Raymond na naka-backup po sakaling hindi pwede si Boss Ison.
At ayan ang PCX. Meron po siyang big bike at siya po yung nakabili ng 450 NK natin na ngayon ay si 30 na. Congrats. Napakagaan sa loob na ibenta po na nakatulong tayo sa ating tropa at the same time makikita natin lagi sa rides. At pinahiram pa tayo last minute doon na benta na sa kanya. Grabe. Kaya po PCX yung pinadala natin is dahil para hindi po marinig yung exhaust ni Inyok. Ang ingay na po kasi. Ang ganda ng tunog. Ito po kasi tahimik pa, no? Pero isa-soundcheck natin yung pipe na MIBB mamaya. Wala lang bracket, no? Kaya hindi natin matetest ride. Pero mapagkukumpara natin sa soundcheck. At yun, thank you ulit, Boss J Tol. Bawi ako sa'yo. At maraming salamat din, Boss Dos J, sa camera. Ang tagal na nasa akin. Grabe, suporta. Ako na yata yung may-ari eh. Siya na lang po yung umihiram sa akin. Baliktad na. Bawi din ako sa'yo soon. Ganyan po tayo kaswerte at ka-bless sa ating career ngayon na hindi man natin afford yung big bikes. Wala man tayong big bikes sa ngayon ulit. At wala man tayong pangkompleto ng gears. Meron naman tayong skills na makisama sa tao at gumawa ng quality content para pagkatiwalaan tayo sa mga ganong bagay. Camera, motor, at suporta. Maraming salamat din ulit sa aking baby love. Ang number 1 na sumusuporta sa akin. Hindi man natin kayo nabigyan ng sample ng in-action nito sa traffic katulad ng TRK 502X, I can assure naman sa inyo na kahit maalangan ka rito ng liko, pre, no? Dahil sa gaan niya, may habol ka pa, may laban ka pa. Sana makapili kayo ng the best na bike para sa inyo. At tayo rin, dami na natin nasusubukang bikes. Talagang nasasala natin kung ano yung magugustuhan natin at yung mga big bikes na bibilin at gusto natin na maipon sa garahe natin, sa Dream Garage. Comment down below ano po yung mga nagugustuhan nyo sa content natin, ano pa po yung mga gusto nyo mapanood. Sana na-enjoy nyo ang ating mga rides at natututo kayo sa mga reviews. See you on the next vlog.